Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos ko na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao." Tinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng Diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at paibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasampahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagpipili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Dahil ang ating pinagmasayahan nito ay yung ating narinig ngayon na Ebanghelyo kay Jesus na pinagdaraanan niya, 40 araw niyang pinaghandaan. Nangyari po yung ating Ebanghelyo ngayon, nangyari po yun nung bago siya nagsimula ng kanyang misyon. Kaya 40 araw siyang nag-fasting, pumunta sa disyerto at pinaghandaan niya ang kanyang misyon. Kakatapos lang ng kanyang pag-aayuno, agad-agad, hindi pa siya pinaalis sa lugar. Ano ang nangyari? Tinukso na siya agad ng demonyo. Nakasimula lang natin ng Kwaresma. Noong Miyerkules ng Abo, ilang araw pa lang nakalipas, nakapalagay po ba kayo ng abo lahat? Ilang hindi? Ano, bakit? May pasok kayo. Dami tayong isa noon, hanggang 7 o'clock. Pero, nagsimula ito noong Miyerkules ng Abo. At kung napapansin ninyo, ngayon, linggo pa lang, wala pang isang linggo, kung tayo ay nagsimula sa panahon ng Kwaresma, siguro, napapansin niyo yun. Ang dami na tayong gusto na pagdaanan. Amen? So, unang mensahe sa ating ngayong linggo ay ang tukso ay totoo. Ang tukso ay totoo, ang demonyo ay totoo. Sabihin mo kasi sa tabi, ang demonyo ay totoo. Huwag mo akong tuksohin. Totoo ang demonyo dahil palagi hindi na masyadong pinag-uusapan niya ngayon sa panahon natin. At yan ang malaking tukso niya sa tao na ayaw niya sabihin na nandiyan pa siya. Kaya pinapaalala sa atin tuwing panahon ng Kwaresma, huwag natin kalimutan na kung may Diyos, panangiling may tukso dahil ang pinanggalingan ng tukso ay ang demonyo. So sa ating narinig na pagbasa, siguro sa ating pagninilay, ito yung ating mapag-isip-isip. Ano ba ang aking mga tukso ngayon? Sino-sino ba ang tumutukso sa akin? Saan ba ako madalas tumutukso? May pangalan lahat yun. May sagot lahat yun. Ano ang aking mga tukso?
Sino ang kadalasan dahilan na ako'y natutokso? Saan ako madalas tinutokso? So, klaro na sa atin ngayon na ang dahilan, pinanggalingan ng tukso ay ang kaaway ng Diyos, ang kalaban ng Diyos, ang demonyo. Kailan?